Magandang araw po. Kumusta na po kayo? Ano po ba mga desisyon sa inyong buhay ang inyong mga ginagawa at nagawa na? Sabi nga, ano ba ang mga major na nangyayari at pagdesisyon ang inyong naranasan? Sa ating ebanghelyo ngayon, si Jesus man ay may mga major na desisyon na ginawa sa kanyang buhay. Ito ay ang pagpili niya sa kanyang mga alagad. Sabi nga sa unang bahagi ng ating ebanghelyo na siya ay umakyat sa bundok para manalangin ng buong magdamag bago niya piliin ang kanyang mga alagad. Natural sa tao ang mapagod, kung kaya't natural din sa tao ang magpahinga. Siya'y namamahinga upang mapanumbalik ang lakas na kanyang ginamit sa paggawa. Totoo din ito sa ating buhay espiritual, mga kaibigan, mga magulang. Si Jesus na taong totoo at gumugol ng oras sa pangaral, pagpapagaling ng may sakit, pagpapalayas ng demonyo, pagtulong sa mga nangangailangan, ay kinakailangan ding magpahinga dahil siya'y napagod din. Kapansin-pansin na sa tuwing matatapos ang kanyang mga gawain, nagtutungo si Jesus sa isang lugar upang manalangin at doon ay makapagniig sa Ama. Pero kung sisiyasatin nating mabuti ang mga pinili ni Jesus na narinig natin sa Ebanghelyo, matatanong natin sa sarili, talaga bang pinagdasalan ni Jesus ang kanyang mga pinili tulad ni na Pedro, isang agresibo at siya pang nagtatwa sa kanya? Si Mateo, isang tagasingil ng buwis na kinagagalitan ng kanyang mga kababayan. Si Judas, na nagkanulo sa kanya, at ng iba pang mga alagad na pawang may mga taglay na kahinaan at mga pagkukulang. Oo, naniniwala akong ang pagpili sa mga alagad ay bunga ng panalangin ni Jesus. Hindi lang pinipili ni Jesus ang mga perpekto, ang mga magagaling, ang mga sikat, ang mga magaganda, at ang may mga sinasabi sa lipunan. Pinili ni Jesus ang 12 alagad sa kabila ng kanilang kahinaan at kapalpakan sa buhay. Dahil mayroon siyang nakitang katangian ng mga alagad. Ito ay ang handa nilang maglingkod, handang magparaya ng sarili, at handang magtaya ng buhay alang-alang sa pag-ibig sa Kanya. Tayo man mga kapatid ay tinatawag din ni Kristo sa iba't ibang paraan sa kabila ng ating mga kahinaan at kapalpakan sa buhay. Ako bilang relihiyosong misyonerong pari ng Society of Divine Word ay tinawag ng Diyos sa kabila ng napakaraming kahinaan ko sa buhay. Minsan nga naitanong ko sa Diyos bago ko ordinahan, Lord, napagdasalan mo ba ang pagpili sa akin? Kilala mo ba ako? Pero parang may narinig akong sagot. Oo, kilala kita, Teddy, at nagdasal ako ng pinili kita. Tunay nga pong ang lahat ay mula sa kagandahang loob ng Diyos. Kung kapasidad ko lang ang tatanungin, hindi ako karapat-dapat na kanyang maging alagad. Tayong lahat ay pinili ng Diyos sa iba't ibang paraan. Kayo din po. Sabi ko nga kanina, iba't ibang klase ang pagtawag sa atin. Tinawag at pinili ka bilang buhay may pamilya, bilang ama, bilang ina. Nagdasal si Jesus sa pagtawag sa iyo bilang magulang ng inyong mga anak. Maaaring tinawag ka bilang single blessedness o tinatawag nating sa buhay hindi pag-aasawa. Huwag malungkot. May bukas pa. May pag-asa pa. Nagdasal si Jesus sa pagtawag at pagpili sa iyo bilang buhay hindi mag-aasawa. Sa hindi pag-aasawa. Yang single blessedness, inuulit ko. Huwag malungkot. May bukas pa. At upang maging matagumpay, ako man bilang reliyoso at sa mga kapatid kong pari at mga taong naglilingkod sa simbahan, kung tinawag man tayo bilang sa pag-aasawa, buhay may pamilya, o buhay hindi pag-aasawa,
ito lang po ang tatandaan natin upang tayo maging matagumpay, upang tayo maging masaya, upang maging makabuluhan at makahulugan ang ating buhay, anumang klase ito. Lagi nating tandaan ang ginawa ni Jesus. Nanalangin siya, nanalangin siya, nanalangin siya. Magdasal tayo sa mga desisyong gagawin natin sa ating buhay at sigurado kong tayo ay magiging masaya at magiging matagumpay.